Naranasan mo na rin ba na masabi mo sa buhay mo na parang ayoko na? Yung naisigaw mo na talaga yun ng buong-buong emosyon. Like, pagod na ako. Like, I don't like na. Charot. Naranasan mo na ba yun? Nako, yung iba sa atin parang tumatawa lang, parang walang dinadalang problema. Pero ang totoo, sa loob nila, lagi nilang sinasabi na ayoko pagod na ako, ayoko nang sumubok dahil lagi lang din naman akong nabibigo. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Another day, another kwento. Charot! Siyempre kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia at kahit wala tayong pa-live video for today, nako, ayos lang yan dahil fresh na fresh naman ang storyang inyong mapapakinggan. Huwag na natin tong patagalin pa, hindi na natin patumpik-tumpikin pa dahil I know na excited ka na. Eto na po ang tampok nating kwento for today dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi ko alam kung anong kamalasan ang daladala ko sa buhay. Kung bakit kahit anong gawin ko, tila walang magandang nangyayari sa buong buhay ko. Dear Mama Mia, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinabi sa sarili ko ang salitang, pagod na ako. Hindi dahil sa mabigat ang trabaho, hindi din dahil kulang ako sa tulog, kundi dahil pakiramdam ko kahit anong gawin ko, laging may mga kamay na humihila sa akin pababa. Ako po si Arky, 32 taong gulang. Isa akong karaniwang lalaki na lumaki sa isang maliit na baryo sa aming probinsya. Kung may isang salita na kayang ilarawan ng buhay ko mula pagkabata, yun ay ang salitang pakikipaglaban. Pakikipaglaban sa gutom, pakikipaglaban sa hirap, pakikipaglaban sa pagkakataong tila laging para lang sa ibang tao. Nung bata ako, madalas sabihin ng nanay ko, "Anak, hindi habang buhay ganito yung buhay natin. Darating din ang araw na para sa'yo." Naniniwala ako noon, buong puso. Pero habang tumatanda ako, unti-unti ring nawawala ang paniniwalang yun, Mama Mia. 4:00 pa lang ng madaling araw nang tumunog ang alarm ng luma kong di-keypad na cellphone. Hindi na kailangan ng pangalawang alarm. Sanay na ang katawan kong gumising kahit kulang na kulang pa sa tulog. Bumangon ako mula sa manipis na kutsyon na halos ramdam ko na ang sahig. Tahimik ang inuupahan kong maliit na kwarto. May isang electric fan na umiikot pero parang mainit pa rin ang ibinubuga nitong hangin. Sa isang sulok ay may 2 pares ng damit, isang lumang bag, at isang maliit na kalan. Yun lang ang halos lahat ng pag-aari ko, Mama Mia. Minsan naiisip ko, 3 dekada na akong nabubuhay pero ganito pa rin. Habang nagtitimpla ako ng kape, binuksan ko ang pitaka ko. 138 piso. 138 pesos. Yun na lang ang natitirang pera ko. 3 araw pa bago ang susunod na sahod. Napabuntong hininga ako. Hindi ko na alam kung ilang beses kong pinagkasya ang pera sa mga panahong ganito. Minsan 2 beses lang akong kumakain. Minsan 1 beses lang. At kapag gipit na gipit talaga, tubig ang nagpapalipas ng gutom ko. Hindi dahil nagda-diet ako, Mama Mia, kundi dahil wala naman po akong choice. Isa akong helper sa isang warehouse, hindi permanente ang trabaho.
Kapag maraming delivery, may trabaho. Kapag matumal, uuwi kang walang kinita. Araw-araw akong nagbubuhat ng mga kahon-kahong mabibigat pa sa problema ko, Mama Mia. Minsan naiisip ko, kung pwede lang sanang ipasok sa kahon ang lahat ng sakit at pagod, baka matagal ko na yung naipadala sa kung saan. Pero hindi ganoon ang buhay. Bitbit mo lahat, araw-araw. Habang naglalakad ako papunta sa terminal, napansin kong nagsisimula ng sumikat ang araw. Napakaganda ng langit, kulay kahel. May halong ginto, tahimik ang paligid, may mga taong nagja-jogging. May mga estudyanteng naghahanda para pumasok sa klase. May mga tindahang nagsisimula ng magbukas. Lahat sila parang may pupuntahan. May dahilan. Ako rin naman Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayaning paulit-ulit na mabuhay ng ganito. Arky! Napalingon ako. Si Mang Ben, tricycle driver. Halos 10 taon ko na siyang nakikita tuwing umaga. Masyado kayatang maaga ngayon Napangiti ako. Kailangan po kasi, Mang Ben. Tumango siya. Alam mo, napansin ko lang, parang palagi kang pagod, no? Natawa ko ng mahina. Normal na po yata sa akin yan, Mang Ben Hindi siya agad nagsalita. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko agad nakalimutan. Huwag mong hahayaang masanay ka sa buhay na hindi ka masaya, Arky. Napatingin ako sa kanya. Simple lang naman ang sinabi niya. Pero parang may kung anong tumama sa dibdib ko. Hindi ko na lang sinagot yun. Hindi dahil wala na akong sasabihin, kundi dahil hindi ko rin alam kung papaano yun sasagutin. Pagdating ko sa warehouse, agad kaming pinapila. May kakaiba sa mukha ng supervisor. Parang may problema. Oh, makinig kayong lahat. Tahimik kaming naghintay. Kokonti lang ang delivery ngayong linggo. Nagkatinginan kaming lahat. Alam na namin ang ibig sabihin nun. 5 tao lang ang papasok ngayong araw. Parang biglang bumigat ang hangin. Isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan. Hindi kasama ang pangalan ko. Nanigas ako, Mama Mia. Sir, baka pwede namang kahit kalahating araw lang. Mahina akong sabi. Umiling siya. Pasensya ka na, Arky. Wala talaga Yun lang. Ganun lang kabilis. 1 minuto lang. Wala na naman akong trabaho para sa araw na yun. Naglakad ako pa uwi. Hindi ko na iniisip sumakay dahil sayang lang sa pamasahe. Mas kailangan ko ang perang natitira sa pitaka ko. Mainit ang sikat ng araw pero mas mainit ang pakiramdam ng pagkatalo. Habang naglalakad ako paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang isang tanong. Hanggang kailan ba ganito ang buhay ko? Hanggang kailan ako gigising ng madaling araw para lang umuwi na walang ni 5 duling na kinita? Hanggang kailan ako mangangarap ng mas magandang buhay habang unti-unti namang nawawala ng lakas para abutin yon? Hindi ko alam. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, inamin ko sa sarili ko, pagod na talaga ako, Mama Mia. Akala ko dati nasasanay na ako sa kabiguan. Akala ko dati parang wala na lang sa akin yun, pero hindi pala. Kahit pala sanay ka ng ma-reject, sanay ka ng mabigo, kapag paulit-ulit na nangyayari yun, napapagod ka rin pala.
May mga araw na pakiramdam mo talagang parang pinagkaisahan ka ng mundo. Pagka-uwi ko sa inuupahan kong kwarto, hindi ko na nagawang magluto. Isang pakete ng instant noodles na lang ang natitira sa lagayan ko ng pagkain. Tinitigan ko yun ng matagal bago ko muling isinara yung maliit na cabinet. Hindi pa naman ako gutom. Yun ang malaking kasinungalingang sinasabi ko lagi sa sarili ko, Mama Mia. Ang totoo, gusto ko lang umabot hanggang bukas ang natitira kong pagkain. Humiga ako sa kutsyon habang nakatitig sa kisame. May maliit na bitak doon na halos 1 taon ko nang tinitingnan. Sa dami ng beses kong pinagmasdan yon, kabisado ko na nga ang hugis nito kahit nakapikit ako. Minsan naiisip ko, baka mas marami pa akong oras na ginugugol sa pangangarap kesa sa aktual na pamumuhay. Napapikit ako. Pero imbis na makatulog, nagsimula na namang bumalik ang lahat ng mga alaala. Noong 21 years old lamang ako, Mama Mia, naniniwala talaga ako na yayaman na ako bago pa ako dumating sa edad na 30. Masipag naman kasi ako eh. Hindi ako namimili o umiiwas sa trabaho. Kahit anong racket, pinapasok ko. Construction, helper, kargador, tagahakot ng yelo, tagalinis ng mga bakuran, tagabenta ng isda, tagabenta ng prutas. Halos wala ng trabahong hindi ko pa sinubukan. Pero bawat pagkakataong akala ko ay aangat na ako, may mangyayaring sisira sa lahat. Isang negosyong sinalihan ko ang nagsara matapos tumakas yung may-ari, Mama Mia. May pinahiram akong malaking halaga sa taong itinuring kong kapatid. Hanggang ngayon, hindi na siya nagpakita. Nag-ipon ako para makapag-aral ulit. Pero nung nakakapag-ipon na ako ng konti, nagkasakit naman si nanay noon. Kaya lahat ng naipon ko para sana sa pag-aaral ko ay hindi naman dun napunta kundi sa ospital sa pagpapagamot sa nanay ko. Hindi naman ako nagsisi, nanay ko yun eh. Pero pagkatapos noon, parang ako naman ang unti-unting nauubos. Bandang 5:00 ng hapon noon nang tumunog ang cellphone ko. Yun ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Hindi ko kilala ang numero. Ayoko sanang sagutin pero dahil naiisip ko na baka racket yun, Mama Mia, ay sinagot ko na rin. Hello? Ikaw ba si Arky? Tanong nung nasa kabilang linya. Opo. Ako to, si Ernesto. Napakunot ang noo ko. Hindi ko na maalala. Ernesto? Sino pong Ernesto? Taga-baryo ninyo dati, dun sa probinsya. Dun ko lang siya naaalala. Kaibigan siya ng yumao kong ama. Iho Arky, hiningi ko yung number mo talaga sa pinsan mo. Nasa syudad ako ngayon. May ipapakisuyo sana ako sa'yo. Napabuntong hininga ako, Mama Mia. Sa isip-isip ko, baka mangungutang. Naku, pasensya na po talaga ha. Sa mga nakikinig sa inyo ngayon, pasensya na. Kapag mahirap ka kasi, natututo kang magduda. Hindi naman dahil masama kang tao, kundi dahil madalas kang naluloko. Pero mali pala ako, Mama Mia. Naaalala mo ba ang lumang paggawaan ng kahoy ng tatay mo? Natahimik ako. Paano ko ba naman yun makakalimutan? Doon ako unang natutong humawak ng martilyo. Doon ako unang nakagawa ng maliit na bangko. Doon ko unang naramdaman na may silbi pala ang mga kamay ko. Oo naman po.
Nako, may naiwan siyang kahon. Kahon po? Oo. Hindi ko nabuksan noon. Dahil naaalala ko, sabi niya noon, para lang daw yun sa'yo eh. Bigla akong napaupo. Pero 2 taon na po ang nakakalipas, Mang Ernesto. Bakit ngayon lang po kayo tumawag tungkol doon? Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. Ang totoo niyan, Arky, nasa ibang bansa kasi ako noon nung mamatay ang tatay mo. Ngayon lang ako tuluyang nakauwi. Kasi noon pabakasyon-bakasyon lang ako eh. At nakalimutan ko na rin ang tungkol sa bagay na yon. Pero dahil ngayon for good na ako dito sa Pilipinas, habang naghahalongkat ako ng mga gamit, ayun nakita ko yung kahon. Nililinis kasi namin yung lumang bahay dahil doon na kami titira ng asawa ko. Iho, galing to sa tatay mo eh. Kung gusto mo, kunin mo. Kung ayaw mo naman, ipapatapon ko na lang ha. Kasi aksaya din sa espasyo. Maraming bagay kasi ang gustong bilhin ng misis ko. Hindi ako agad nakasagot. Isang kahon. Yun lang. Pero bakit parang biglang bumigat ang dibdib ko? Matagal nang wala si tatay. 18 taon pa lamang ako nung bawian siya ng buhay dahil sa stroke. Hindi mayaman ang tatay ko. Wala siyang naiwan na kahit na anong ari-arian sa akin. Walang lupa. Wala din kahit na anumang insurance. Ang totoo niya, naghirap pa nga kami noon sa paghahanap kung paano namin siya maipapalibing. Ang tanging naiwan niya sa akin ay ang pangalan niyang kilala sa baryo bilang isang magaling at matapat na karpintero. At ang mga salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa akin noon. Kapag marunong ang tao gumawa gamit ang sarili niyang mga kamay, hindi siya tuluyang magiging mahirap. Nung bata pa ako, hindi ko yun pinapansin. Mas gusto ko yung yumaman ako ng mabilis. Mas gusto kong magnegosyo. Mas gusto kong nakaupo lang ako sa isang malamig na opisina. Ayokong matulad sa kanya, Mama Mia. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang ibig niyang sabihin. Kinabukasan, wala na naman akong pasok. Itinext lang sa amin ang mga pangalan ng pwedeng magtrabaho sa araw na yon. Hindi na ako nagtaka nung wala ang pangalan ko. Parang nasanay na rin ako. Ginamit ko ang natitira kong pera para sumakay ng bus pauwi sa baryo. Habang umaandar ang sasakyan, isa-isang bumabalik ang mga alaala sa akin. Ang ilog kung saan kami naliligo at naglalaro ng mga kababata ko. Ang paaralan. Ang lumang tindahan ni Aling Rosa. Ang basketball court na gawa sa semento. Parang walang nagbago sa lugar na yun. Pakiramdam ko ako lang ang nagbago. Pagdating ko sa bahay ni Mang Ernesto ay sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Pumayat ka, sabi niya. At least po buhay pa rin. Nakangiti kong sagot. Tumango siya. Hindi na siya nagsalita at pumasok siya sa loob ng bahay. Paglabas niya ay may dala na siyang maliit na kahong kahoy. Luma na yun. Marami ng gasgas. Kupas na rin pati yung varnish. Pero maingat pa rin yung nakasara. Oh, ikaw na ang magbukas. Para sa'yo naman yan eh. Nanginginig ang mga kamay kong tinanggap yun, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit, para bang may bahagi ng sarili kong matagal nang nawala ang unti-unting bumabalik. Dahan-dahan kong binuksan yung takip. Wala namang kahit na anong kayamanan doon. Walang titulo ng lupa, walang pera, walang mamahaling gamit. 3 bagay lang ang laman. Isang lumang metro, isang pait at isang martilyong halos
kupas na ang hawakan. Sa ilalim ng mga yun, may isang maliit na kwaderno. Lumang-luma na. Dilaw na ang mga pahina. Nang buksan ko yun, bumungad agad ang sulat kamay ni tatay. Arky, kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. Napapikit ako, halos hindi ko maituloy ang pagbabasa. Pasensya ka na anak kung wala akong maiiwang kayamanan. Hindi kita mapapamanahan ng malaking bahay o maraming pera. Pero may iiwan akong isang bagay na hindi kayang nakawin ng kahit na sino. Ang husay ng 2 kamay mo. Noong 10 taong gulang ka, ikaw ang gumawa ng unang upuang ginagamit natin sa kusina. Noong 12 anyos ka, ikaw ang gumawa ng maliit na cabinet ng nanay mo. Noong 15 ka, mas maayos ka nang gumawa kesa sa akin. Napakunot ang noo ko, Mama Mia. Hindi ko na halos maalala ang mga yon. Pero siya, naaalala niya. May tumulong luha sa pisngi ko. Anak, huwag mong sayangin ang regalong binigay sa'yo ng Diyos dahil lang gusto mong yumaman agad. Ang tagumpay, hindi naman yan minamadali. Ginagawa yun sa araw-araw. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging maririnig ay ang mahina kong pag-iyak. Sa loob ng napakaraming taon, Mama Mia, akala ko talaga wala akong talento. Akala ko wala akong espesyal na kakayahan ng gaya ng karamihan. Akala ko isa lang akong lalaking palpak. Pero may isang taong matagal nang naniniwala sa akin. At ang taong yun ay ang sarili kong ama. Mahigpit kong niyakap ang luma niyang kwaderno. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, parang may maliit na liwanag na muling sumindi sa loob ko. Hindi pa sapat para baguhin ang buhay ko, pero sapat para subukan ko ulit. May mga taong nagsasabing sapat na ang inspirasyon para magbago ang buhay ng isang tao. Hindi ako naniniwala roon, Mama Mia. Dahil pagkatapos kong isara ang kwaderno ni tatay, pareho pa rin naman ng realidad ko. Wala pa rin akong pera. May utang pa rin akong kailangang bayaran. Pagbalik ko sa syudad, helper pa rin ako na hindi sigurado kung may trabaho kinabukasan. Hindi naman biglang gumaan ang buhay dahil lang sa isang sulat. Pero may isang bagay na nagbago. Ako. Habang nagkakape kami ni Mang Ernesto kinabukasan, hindi ko maiwasang tanungin siya. Sa tingin niyo po, magaling ba talaga ako noon? Akala mo ba biro lang yun ang tatay mo? Napangiti niyang sagot. Hindi siya palapuri. Hindi ganun ang tatay mo. Kapag sinabi niyang may talento ang isang tao, siguradong totoo yun. Napatingin ako sa 2 mga kamay ko, Mama Mia. Magaspang, may mga kalyo, may maliliit na peklat. Sa loob ng maraming taon, tiningnan ko ang mga kamay ko na ito bilang simbolo ng aking kahirapan. Pero ngayon, parang nag-iiba na yata ang tingin ko. Bago ako bumalik sa syudad, dumaan muna ako sa dating pagawaan ni tatay. Halos gumuho na ang bubong nun. Kinain na ng mga anay ang ilang kahoy. Makapal na ang alikabok. Tahimik. Pero nang buksan ko ang lumang pinto, parang bumalik ako sa pagkabata. Naamoy ko ang pinaghalong kahoy, varnish at lumang gamit. Nakita ko ang lumang workbench ng tatay ko. Naroon pa rin ang mga marka ng lagari. Naroon pa rin ang mga gasgas na kamay ni tatay ang gumawa. Napangiti ako.
Hindi layang umiiyak na pala ako. Tahimik lang, walang maririnig na paghikbi. Pero may parte ng puso kong matagal nang natutulog ang unti-unting nagigising. Sa isang sulok ng paggawaan may nakita akong lumang bangko. Ako ang gumawa noon. Naaalala ko pa. 11 taong gulang lang yata ako. Baluktot ang unang paa. Hindi pantay ang ibabaw. Galit na galit nga ako noon kasi akala ko sisigawan ako ni tatay. Pero ngumiti lang siya. Alam mo ba kung bakit maganda yan? Kasi ginawa mo. Pero pangit naman po. Oo, pero dyan ka matututo. Sa susunod, mas gagaling ka na. Hindi niya itinapon yung bangko. Hanggang ngayon, naroroon pa rin ito. Bigla kong naisip, ilang beses kong itinapon ang sarili kong pangarap dahil lang hindi naging perpekto sa unang pagsubok. Pagdating ko sa syudad, parang pareho pa rin ang lahat. Pareho pa rin ang init, ang traffic. Ganun pa rin ang maliit kong kwarto. May bago lang akong dala, yung lumang toolbox ng tatay ko. Inilapag ko yun sa tabi ng higaan. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas naging bahay ang maliit kong inuupahan pagdating ng toolbox ng tatay ko. Kinabukasan, wala na naman akong trabaho. 3 araw nang walang tawag ang warehouse sa akin. Habang naglalakad ako sa palengke, napansin ko ang isang matandang lalaki na nahihirapang buhatin ang sirang upuan. Naku anak, may kilala ka bang karpentero? Napatingin ako sa upuan. Isang paa lang ang sira. Kayang-kaya ko yun. Sigurado ako. Pero ilang taon na rin akong hindi humahawak ng gamit. Kaya nag-alangan ako, Mama Mia. Gusto niyo po bang subukan ko? Nagulat pa ako sa sarili kong sinabi. Ngumiti ang matanda. Doon na lang tayo sa bahay ko. Doon natin to ayusin. Pagdating namin, inilabas ko ang toolbox ko. Nang hawakan ko ang martilyo ni tatay, parang kusa na lang gumalaw ang mga kamay ko. Hindi ko na kailangang isipin. Sinukat, pinutol, pinako, kiniskis. At 30 minuto lang, matibay na ulit yung upuan. Ilang beses iyong sinubukan ng matanda. Naku, parang bago sabi niya na siyang ikinangiti ko. Matagal na panahon na ring walang pumuri sa ginawa ko. Magbabayad sana siya pero umiling ako. Wag na po. Pero ipinilit niya. 300 piso. Hindi ko alam kung bakit ganun kalaki ang binayad niya sa akin. Pero sabi niya may sentimental value daw yung upuan niya. Kung tutuusin para sa iba, maliit lang naman ang 300 pesos. Pero para sa akin, yun ang unang perang kinita ko gamit ang sarili kong talento. Hindi gamit ang lakas, hindi gamit ang pagbubuhat, kundi gamit ang kakayahang pinaniniwalaan ng tatay ko. Pag-uwi ko sa kwarto, matagal kong tinitigan ng 300 piso. Hindi dahil malaki yun, kundi dahil matagal kong nakalimutang may kaya pa pala akong gawin. Lumipas ang ilang araw, unti-unti may mga nagpapagawa. Sirang mesa, lumuwag na cabinet, mga pinto ng bahay, bintana. Hindi araw-araw, minsan 2 lang sa isang linggo. Pero sapat para hindi na ako mawalan ng pag-asa. Hanggang sa isang hapon, habang inaayos ko ang lumang aparador ng kapitbahay, may isang binatang nanonood sa akin. Sa tansya ko, nasa 25 siguro ang edad niya. Nakapolo, may dalang kamera. Tahimik lang siya. Pagkatapos kong matapos ay lumapit siya. Ikaw lang po ang gumawa niyan? Oo. Sira na kasi. Maganda po. Salamat.
Iniabot niya ang kamay niya. Ako si Pau. Arky naman ang pangalan ko. May kinuha siyang cellphone. May Facebook page ka ba? Napailing ako. Instagram. Wala rin. Talaga? Sayang. Bakit naman sayang? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang naghahanap ng gumagawa ng mga costume furniture ngayon? Natigilan ako. Hindi Naku, malaki ang market. Hindi ko maintindihan ang karamihan sa sinasabi niya, Mama Mia. Market, content, online, algorithm, at kung ano-ano pa. Parang ibang mundo. Napangiti siya. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Napakunot ang noo ko. Bakit? Hindi ko alam. Tingin ko lang kasi sayang yang talento mo kung hindi nakikita ng mundo. Nanahimik ako. Sa buong buhay ko, sanay akong makarinig ng mga taong nagsasabing hindi ko kaya. Hindi ako sapat, hindi ako aangat. Ngayon lang ulit na may isang estrangherong nagsabing may halaga ang ginagawa ko. Pero dahil sa dami ng beses akong naloko noon, hindi basta-basta naniwala ang puso ko, Mama Mia. Humiti lang ako ng matipid. Pag-iisipan ko, tumango siya. Walang problema. Pagkatapos ay kumuha siya ng ballpen at papel sa kanyang bag. May isinulat siya at inabot yun sa akin. Yan ang cellphone number ko. Yan din ang Facebook page ko. Kapag handa ka na, text o chat mo lang ako. Habang naglalakad siya palayo, tinitigan ko ang maliit na papel na nasa kamay ko. Hindi ko alam kung pagkakataon na ba yun o isa na namang pagsubok para sa akin. Pero may pakiramdam akong kapag hinayaan kong lumipas ang pagkakataong to, baka habang buhay ko na naman itong pagsisisihan. May isang bagay akong natutunan sa buhay, Mama Mia. Hindi lahat ng pagkakataong kumakatok ay dapat agad buksan. Pero hindi rin lahat ng kinatatakutan ay dapat na nating talikuran. 3 araw kong pinagmasdan yung papel na pinagsulatan nung Pau ng kanyang contact details. Paulit-ulit ko yung inilalabas sa pitaka tsaka ibinabalik. Hindi ko alam kung tatawag ba ako o hindi. Sa dami ng beses na akong naloko, natuto na akong magduda. Pero sa dami rin ng pagkakataong pinalampas ko dahil sa takot, natuto rin akong magsisi. Kaya sa huli, tinawagan ko siya. Akala ko hindi ka natatawag Natatawa niyang bungad nung nagpakilala ako. Nag-isip lang. Naku, tama yan. Dapat talaga pag-isipan ang lahat ng bagay. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop. Hindi ako sanay sa mga ganong lugar. Pakiramdam ko hindi ako nababagay doon. Habang siya ay nagpapaliwanag tungkol sa social media, videos at online clients, halos kalahati lang doon ang naintindihan ko. Simple lang naman. Ako ang magvi-video, ikaw ang gagawa. Kita tayo pareho dun. Napakamot ako sa ulo. Hindi ako marunong humarap sa camera Naku, mas maganda yun. Bakit naman? Kasi ang gusto ng tao, yung totoo, yung authentic, hindi yung plastic. Hindi ako kumbinsido, pero wala naman akong mawawala, Mama Mia, kaya pumayag na lang ako. Ang sabi kasi niya, yung kikitain niya dun sa video ay kanya. Yung kikitain ko naman, pag nagkaroon ako ng kliyente dahil sa mga videos niya, ay sa akin. Unang video namin, wala pang 500 views. Pangalawa, mas mababa pa. Pangatlo, halos wala na talagang nanonood. Napangiti ako. Sabi ko na nga ba? Pero si Pau, hindi nawala ng gana.
Nako, normal lang yan. Ganyan talaga kapag nag-uumpisa pa. Nagpatuloy kami, Mama Mia. Araw ng Sabado, gumawa ako ng maliit na coffee table. Linggo, inayos ko ang lumang cabinet ng isa na namang kapitbahay. Lunes hanggang Biyernes, helper pa rin ako sa warehouse kapag may pasok. Halos 4 na oras lang ang tulog ko gabi-gabi. Pero hindi ako nagrereklamo. Dahil sa pagkakataon na yon, may dahilan na ako para bumangon. Lumipas ang 2 buwan. Unti-unting dumadami ang nanonood. May mga nagtatanong kung tumatanggap ba ako ng order. May nagpapagawa ng dining table, bookshelf, study table, wooden bench. Hindi pa rin naman malaki ang kinikita ko pero sapat para makapagbayad ako ng iilang mga utang ko. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na ako kinakabahan tuwing sasapit ang katapusan ng buwan. Naisip ko noon, Mama Mia, baka eto na nga. Baka eto na ang simula. Nagkamali ako. Isang umaga pagdating ko sa inuupahan kong kwarto, nakabukas ang pinto. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong pumasok. Nagkalat ang mga gamit ko. Bukas ang cabinet. Wala ang maliit kong naipon. Wala na rin ang camera ni Pao na inihabilin niya muna sa akin. Ang pinakamasakit sa lahat, wala na rin ang toolbox ng tatay ko. Pakiramdam ko biglang huminto ang mundo. Hindi ko naman iniisip ang pera, hindi ko iniisip yung camera. Ang nasa isip ko lang, yung mga gamit ni tatay. Yung huling alaala ng tatay ko sa akin ay nawawala. Nagsumbong ako sa barangay, nagpunta sa pulis, naghanap sa kung saan-saan pero walang nangyari. Parang bula na naglaho na lang bigla ang lahat. Naupo ako sa labas ng inuupahan kong kwarto habang nakayuko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiiyak na ako. Hindi dahil sa mga gamit kundi dahil pakiramdam ko may kumuha na naman ng parte ng buhay ko. Kinagabihan, dumating si Pao. Tahimik lang siyang umupo sa tabi ko. Wala na ba talaga lahat? Wala. Alam mo, pati camera mo nawala eh. Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita siya. Camera lang naman yun, mapapalitan yun. Alam mo ba kung ano ang hindi nila mananakaw? Yang talento mo. Arky, kahit kunin nila lahat ng gamit mo, hindi nila kayaning nakawin ang natutunan ng mga kamay mo. Napayuko ako, Mama Mia. Madaling sabihin pero mahirap pong paniwalaan. Lalo na sa isang katulad ko na parabang sanay na kapag umaangat siya ng konti, may nangyayari talagang hindi maganda para ibabalik siya ulit sa pagbagsak sa lupa. Lumipas ang 1 linggo, tumigil ako sa paggawa. Tumigil sa pagre-record. Kapag tapos ang trabaho sa warehouse, diretso na akong uwi. Hihiga, matutulog, gigising, paulit-ulit. Para bang bumalik ako sa dating Arky. Iyong lalaking naniniwalang wala nang mangyayaring maganda sa buhay niya. Isang hapon, may kumatok sa pintuan ng inuupahan kong kwarto. Akala ko si Pao na naman at kukulitin na naman akong mag-record kami. Pero si Mang Ernesto pala. Hindi siya nagsabi sa akin na pupuntahan niya ako. Pagkakita niya sa akin ay hindi rin siya nagsalita agad. Pumasok lang siya, tumingin sa paligid, pagkatapos ay umupo. Nabalitaan ko yung nangyari. Pasensya na po, mahina akong sabi. Bakit ka humihingi ng pasensya? Hindi ko po kasi naingatan yung mga gamit ni tatay. Tahimik siya, maya-maya ay tumayo at lumapit sa akin at inilagay ang kamay niya sa balikat ko.
Arky, ang iniingatan ng tatay mo, hindi naman yung martilyo o yung ibang mga gamit niya sa toolbox na yun, kundi ikaw. Naiisip mo bang mas gugustuhin niyang sumuko ka dahil lang sa nawala ang mga gamit mo? Kung buhay pa ang tatay mo, sigurado akong sasabihin niya, kung kaya mong matutong gumawa gamit ang lumang martilyo, kaya mo ring gumawa gamit ang bago. Parang may kung anong bumasag sa matigas kong puso. Bigla kong naalala ang huling bahagi ng kwaderno ni tatay na nawala din kasabay ng toolbox. Hindi ko yun natapos basahin noon. May litrato pala ako ng bawat pahina doon sa cellphone ko, Mama Mia. Yung lumang cellphone na binigay sa akin ni Mang Ernesto. Mabilis kong binuksan yung gallery. Nandun ang huling pahina. Dahan-dahan kong binasa. Anak, sa buhay ng tao, madalas talagang may nawawala. Minsan pera, minsan trabaho, minsan mga taong mahalaga sa atin, at minsan yung sa tingin nating mga pinakamahalaga nating ari-arian. Pero wag mong hahayaang mawala ang lakas ng loob mo. Dahil kapag yun ang nawala, kahit ibalik pa sa'yo ang lahat, matatalo at matatalo ka pa rin. Hindi ko na napigilan ng sarili ko, mahigpit kong niyakap si Mang Ernesto. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi ako umiyak dahil sa pagkatalo. Umiyak ako dahil napagtanto kong matagal ko nang hinahawakan ng maling bagay. Akala ko ang magpapabago sa buhay ko ay pera. Akala ko ang pagpapayaman, yun ang pinakamahalaga. Akala ko ang magpapayaman sa akin ay pagkakataon. Akala ko ang sekreto ay swerte na wala ako. Pero mali. Ang una ko palang kailangang baguhin ay ang taong nakikita ko sa salamin araw-araw. Kinabukasan maaga akong nagising. Hindi dahil may trabaho ako, hindi dahil may mga orders, kundi dahil may desisyon na akong ginawa sa sarili ko. Hindi ko nahahanapin ng mga magnanakaw, di ko naman sila kilala eh. Hindi na ako iiyak sa mga nawala. Magsisimula ulit ako, kahit walang-wala, kahit mahirap, kahit mabagal. Dahil ngayon, alam ko nang ang tunay kong puhunan ay hindi kailanman mailalagay sa isang toolbox. Mama Mia, may nagsabi noon na ang pinakamabigat na tanikala daw ay bakal. Hindi pala. Mas mabigat pala ang tanikalang gawa sa takot. At sa loob ng maraming taon ako mismo ang gumagawa ng mga tanikalang iyon para sa akin. Hindi ang kahirapan ang tunay na nakakulong sa akin. Hindi ang kakulangan sa pagkakataon. Hindi ang mga taong nanloko sa akin, kundi ako. Ako ang paulit-ulit na nagsasabing hindi ko na kaya. Ako ang laging naghihintay ng tamang pagkakataon at panahon. Ako ang takot na takot magsimula dahil baka muli na namang mabigo. Nung gabing yun, halos hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa problema, kundi dahil sa isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Kung magsisimula ulit ako, paano ko gagawin yon? Wala na ang mga gamit. Konti na lang ang perang meron ako. At may utang pa rin ako. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko na hinahanap ang mga dahilan para sumuko. Ang hinahanap ko na ay kahit isang dahilan lang para magpatuloy. Kinabukasan, dumiretso ako sa isang tindahan ng mga mumurahing gamit pang karpentero. Matagal akong nakatayo sa harap ng mga martilyo. Hindi dahil hindi ako makapili, kundi dahil naaalala ko ang lumang martilyo ni tatay. May lumapit sa aking tindero. Anong klaseng martilyo po ang hanap niyo, boss? Yung matibay, sabi ko. Tinuro niya ang isa sa mga nakasabit. Yan, kahit medyo mura yan kumpara sa mga branded, pero maganda ang performance niyan. Subok na yan. Kinuha ko yun. Kasunod ay metro,
pait, lagari, liha. Hindi mamahalin dahil mumurahin lang ang tindahan na yun. Sakto lang sa perang kaya kong ilabas. Habang inilalagay ng kahera ang mga yun sa isang karton, napangiti ako. Noon ang tingin ko sa pagbili ng bagong kagamitan ay dagdag gastos lang. Ngayon pakiramdam ko, bumibili ako ng panibagong pagkakataon para sa sarili ko. Paglabas ko ng tindahan ay nagulat ako dahil may tumawag sa akin. Si Pau. May dala siyang 2 malaking supot. O ano yan? Regalo. Naku, wag na Pau. Hindi niya ako pinansin. Ibinaba niya ang mga supot sa harap ko. Pagbukas ko noon ay iba't ibang klase ng tornilyo, varnish, pintura, wood glue, at mga gamit na matagal ko nang gustong bilhin pero hindi kaya ng budget ko. Pau, magkano lahat to? Naku, wala yan. Hindi pwede, Pau. Naiwala ko nga yung camera mo eh. Hindi mo naman kasalanan yun. Hindi ko matatanggap yan. Okay, sige, ganito na lang. Utangin mo na lang. Kapag kaya mo na, tsaka mo na lang ako bayaran. Natahimik ako, Mama Mia. Sa buong buhay ko, sanay akong may kapalit ang bawat kabutihan. Pero kay Pau, wala. Alam mo ba kung bakit kita tinutulungan, ha, Arky? Umiling ako. Kasi nung nagsisimula pa lang akong bilang video editor at content creator, may tumulong din sa akin. Tinanong ko siya kung paano ko siya mababayaran. Alam mo kung anong sabi niya? Sabi niya, wag ko na raw siyang bayaran. Sabi niya, kapag may nakita daw akong taong nangangailangan balang araw, siya naman daw ang tulungan ko. Hindi ko alam kung bakit pero bigla kong naalala si tatay. Pareho silang hindi mahilig sa mahabang sermon. Pero pareho silang marunong magtanim ng pag-asa sa mga taong nawawalan na nito. Unti-unti kaming bumalik sa paggawa ng videos. Pero may isang malaking pagbabago. Hindi na lang kami nagpapakita ng mga natatapos kong mesa o cabinet. Ikinukwento na rin namin ang proseso. Ang mga pagkakamali, ang mga maling sukat, ang mga sirang kahoy, ang paulit-ulit na pag-uulit hanggang maging maayos ang resulta. Alam mo, gusto ng tao ang perpekto. Totoo yun. Pero mas gusto nila yung taong nagsikap bago naging mahusay. Yun ang sinusuportahan ng madla. Hindi ko yun naintindihan hanggang sa mabasa ko ang mga komento. Kuya, salamat. Akala ko ako lang ang nahihirapang magsimula eh. Napapanood kita habang naghahanap ako ng trabaho. Dahil sa'yo, hindi ako sumuko sa maliit kong negosyo. Isa-isa kong binasa yung mga comments, Mama Mia. Hindi ko na malayang lumuluha na pala ako. Hindi dahil sikat na ako, kundi dahil ngayon ko lang naisip na baka may silbi naman pala ang mga pinagdadaanan ko. Ito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ibang taong nahihirapan din gaya ko. Lumipas ang 4 na buwan. Dumami ang mga nagpapagawa. Hindi pa rin kami umama ni Pau. Pero hindi na ako nag-aalala kung may kakainin ako kinabukasan. Isang araw habang inaayos ko ang talaan ng mga order, napansin kong may isang pangalan na paulit-ulit kong tinitingnan. Hindi dahil kilala ko siya, kundi dahil may nakalagay na mensahe doon. Kuya Arky, wag ninyo akong unahin. Alam kong marami kayong order. Gusto ko lang sabihin sa iyo na salamat. Kasi dahil sa mga kwento ninyo, bumangon ulit ang tatay ko pagkatapos niyang mawalan ng trabaho. Matagal akong natahimik. Hindi ko kilala ang nagsulat pero sapat na ang mensaheng yun para maintindihan kong hindi lang pala mga mesa at upuan ang ginagawa ko. Pag-asa din para sa iba. Isang gabi habang nagliligpit ako ng mga kagamitan ay may tumawag mula sa warehouse. Arky, naghahanap kami ulit ng mga tao. Alam mo, mas mataas na ang pasahod ngayon. Interesado ka pa ba? Matagal akong hindi nagsalita.
Ilang buwan lang ang nakalipas, halos ipagdasal ko na talaga araw-araw na tawagan nila ako. Ngayon, hindi na. Ngumiti ako. Maraming salamat po sa pag-alala sa akin pero hindi na po. Baka may mas nangangailangan pa sa akin. Pagkababa ko ng tawag, napatingin ako sa maliit kong pagawaan. May mga kahoy sa isang sulok. May mga order na nakahanay. May mga gamit na unti-unti ko nang nabibili. Hindi naman malaki ang pagawaan ko, Mama Mia. Wala pa rin akong mga mamahaling gamit. Pero may isang bagay na hindi ko naranasan sa warehouse. Kalayaan. Kalayaang gawin ang trabahong mahal ko. Kalayaang mabuhay ng hindi araw-araw natatakot na baka bukas wala na naman akong mapapasukan. Doon ko naunawaan ang tunay na kahulugan ng sinabi ni tatay noon. Kapag marunong ang tao gumawa gamit ang sariling mga kamay, hindi siya tuluyang magiging mahirap. Hindi pala ibig sabihin nun ay yayaman ako. Ang ibig sabihin pala nun, hindi mawawala sa akin ang kakayahang magsimula ulit. At yun ang pinakamalaking kayamanang maaari kong dalhin habang buhay. Mama Mia, kahit na unti-unting nagbago ang buhay ko, may mga sugat pa rin na kahit walang dugo at walang peklat, pakiramdam ko ay mahirap pa rin gamutin sa loob ko. Sa maraming taon kasi akala ko ang dahilan kung bakit hindi ako umuunlad ay dahil mahirap lang talaga ang buhay. Pero habang unti-unti nang nagiging maayos ang lahat, may napansin akong kakaiba. Tuwing may magandang nangyayari sa akin, ako mismo ang naghahanap ng paraan para sirain yon. Kapag may malaking order, kinakabahan na agad ako. Kapag may pumupuri sa gawa ko, nahihiya na agad ako dahil baka sa susunod ma-disappoint ko na naman sila. Kapag may nagsabing mahusay ako, pakiramdam ko nagsisinungaling lang sila sa akin. Parang hindi ko matanggap na may halaga pala ako. At doon ko naunawaan, hindi na ang kahirapan ng kalaban ko. Ang kalaban ko ay ang sarili kong sinasabotahe ang pag-asenso ko. Isang linggo ng umaga, umuwi ako sa baryo. Matagal ko nang gustong puntahan ang puntod ni nanay at tatay, pero lagi kong ipinagpapaliban. May dala lang akong ilang puting bulaklak. Tahimik ang sementeryo. Mahangin. Maririnig lang ang huni ng mga ibon at ang mahinang pagaspas ng mga dahon. Lumuhod ako sa harap ng puntod ni tatay. Hindi ko agad nagawang magsalita dahil pakiramdam ko napakarami kong gustong sabihin. Pero walang lumalabas. Makalipas ang ilang minuto ay bumuntong hininga ako. Tay, pasensya na. Matagal akong nawala. Matagal akong hindi nakabisita. Galit kasi ako sa iyo noon eh. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong magtrabaho ng husto kahit kapalit noon ay ang kalusugan mo. Bakit hindi mo pinili ang mas madaling buhay? Bakit hindi mo pinili ang magtrabaho dun sa pinagtatrabahuan ng kapatid mo? Pero ngayon tay, naiintindihan na kita. Hindi ka pala nagtatrabaho para yumaman. Nagtatrabaho ka para may kinabukasan ako. Pero sinayang ko ang maraming taon sa kakahanap ng shortcut para sa kayamanan. Akala ko tay mahina ako eh. Akala ko palpak ako. Akala ko wala akong silbi. Pero ikaw lang pala ang hindi tumigil maniwala sa akin. Tahimik akong umiiyak. Hindi ko na mabilang kung ilang minuto akong nakaluhod sa harap ng puntod ng tatay ko. Pagkatapos noon ay lumipat ako sa puntod ni nanay. Dati nay, lagi ninyong sinasabi na darating din ang araw ko. Nay, sa tingin ko, dumating na po. Pag-uwi ko ng syudad, Mama Mia, ibang-iba na ang pakiramdam ko. Parang may matagal ng bigat na tuluyan ang nawala sa mga balikat ko. Hindi dahil wala na akong problema, kundi dahil hindi ko na kinakalaban ang sarili ko. Ilang linggo ang lumipas, isang umaga ay may dumating na delivery truck sa harap ng maliit kong pagawaan. Napatingin ako.
Wala naman akong in-order eh. May bumabang lalaki mula sa truck. Kayo po ba si Arky? Opo. May iniabot siya sa akin isang sobre. Pagbukas ko ay may isang liham. Hindi mo ako kilala, Arky. Isa akong dating OFW. Halos mawalan na ako ng pag-asa nang mawalan ako ng trabaho. Isang gabi napanood ko ang isa sa mga videos mo. Hindi mo ako binigyan ng pera. Hindi mo ako binigyan ng trabaho, pero binigyan mo ako ng lakas ng loob para magsimula ulit. Ngayon, medyo maayos na ang maliit kong negosyo. Ang laman ng truck na to ay donasyon ko para sa'yo. Sana mas marami ka pang ma-inspire at matulungan. Napatakip ako ng bibig. Isa-isang binuksan ang likod ng truck at nagulat ako sa laman nun. Mga tabla, plywood, varnish. Mga gamit na sapat para makagawa ako ng maraming proyekto. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko kilala ang taong yun. Hindi niya binigay ang pangalan niya. Ang nakalagay lang sa dulo ng sulat ay isang taong minsan ding nawalan ng pag-asa. Napaupo ako. Naalala ko ang sinabi ni Pao noon. Kapag may tumulong sa'yo, huwag mo akong bayaran. Ipagpatuloy mo ang kabutihan sa ibang mas nangangailangan. Doon ko naisip, ganito pala kumalat ang pag-asa. Hindi ito pinipilit, hindi ito binibenta. Kusa itong ipinapasa. Makalipas ang isang taon ay medyo lumaki ang maliit kong pagawaan. Hindi pa rin ito malaking-malaki gaya ng mga pagawaan talaga na dinadayo ng mga tao. 6 lang kaming nagtatrabaho doon. Pero alam mo kung anong pinakamasaya? Lahat sila, mga dating walang trabaho. May isang dating construction worker. May isang dating janitor. May isang dating tricycle driver. At may isang dating helper din sa isang warehouse kagaya ko. At may isang binatang huminto sa pag-aaral dahil sa sobrang kahirapan. Tuwing may aplikanteng pumapasok, hindi diploma ang una kong hinahanap, Mama Mia. Hindi rin experience. Isa lang ang lagi kong tanong. Handa ka bang matuto? Dahil alam kong ang kasipagan, hindi naman natututunan sa paaralan. Natututunan yon kapag pinili mong wag sumuko sa mga hamon ng buhay. Isang hapon, habang naglilinis ako ng pagawaan, napansin kong nakasandal sa dingding ang bago kong martilyo. Matagal ko yung tinitigan. Hindi na yun ang lumang martilyo ng tatay ko, pero habang hawak ko yun, pakiramdam ko naroon pa rin siya. Hindi sa mga gamit kundi sa bawat aral na iniwan niya sa akin. Napangiti ako, Mama Mia. Sa wakas, hindi na ako nabubuhay para patunayan ang sarili ko sa ibang tao. Nabubuhay na ako para maging mas mabuting tao kaysa sa kahapon. At doon ko tuluyang naunawaan. Ang tunay na tagumpay pala hindi nasusukat sa laki ng bahay, sa dami ng pera, sa kinis ng iyong sasakyan, kundi sa dami ng taong nabigyan mo ng dahilan para wag sumuko. Ngunit may isang pangarap pa ako na gusto kong tuparin. Isang pangarap na matagal ko nang ipinangako sa sarili ko. Ang hindi ko lang alam ay kung paano ko yun tutuparin. Lumipas na ang 2 taon. Hindi ko na malayan na ganun na pala katagal. Marami na ang nagbago. Ang inuupahan kong maliit na kwarto ay napalitan na ng isang simpleng bahay na may maliit na bakuran. Hindi yun marangya. Wala din akong mamahaling sasakyan sa garahe. Pero bawat sulok ng bahay na yun ay bunga ng marangal kong pagtatrabaho. Bawat piraso ng kasangkapan sa loob, sarili kong gawa. Hindi para ipagmayabang, kundi para araw-araw kong maalala na minsan, wala akong kahit isang upuang matatawag na akin. Lumaki na rin ang maliit naming pagawaan. Hindi namin hinahabol ang pagiging pinakamalaki. Mas pinili naming maging pinakamaaasahan. May mga pagkakataong tumatanggi kami sa mga malalaking order. Hindi dahil hindi namin kaya, kundi dahil ayokong bumaba ang kalidad ng bawat ginagawa namin.
Lagi kong sinasabi sa mga kasama ko, huwag nating bilisan ang paggawa kung ang kapalit naman nito ay ang tiwala ng tao. Tumatawa sila. Diyan ka talaga kilala, Boss Arky. Napapangiti na lang ako tuwing tinatawag nila akong boss. Hindi dahil espesyal ang tawag na yun, kundi dahil alam kong minsan, wala akong ibang naririnig kundi extra ka lang. Bukas na lang kung kailangan ka. Wala kaming maibibigay na trabaho sa'yo ngayon eh. Habang inaalala ko yun, dun ko naramdaman na napakalayo na pala ng narating ko. Isang Sabado ng umaga, may isang binatilyong dumating sa pagawaan. Payat, halatang kinakabahan. May dala siyang lumang backpack. Lumapit siya sa akin. Kayo po ba si Kuya Arky? Oo. Pwede po bang magtanong? Ano may tutulong ko sa'yo? Huminga siya ng malalim. Gusto ko po sanang matuto pero wala pa po akong kahit na anong alam. Napangiti ako. Parang may nakita akong pamilyar, hindi sa mukha niya, kundi sa takot na nasa kanyang mga mata. Takot na baka hindi siya sapat, takot na baka pagtawanan siya, takot na baka mabigo na naman siya. Yung eksaktong takot na minsan ko ring kinulong sa puso ko. Anong pangalan mo? Jolo po. Nagkatrabaho ka na ba? Hindi pa po. Nakapag-aral? Hanggang grade 10 lang po. Tahimik akong tumingin sa kanya. Naalala ko ang sarili ko, ilang taon na ang nakalipas. Parehong pareho. Kailan ka pwedeng magsimula? Nagulat siya. Po? Narinig mo ko. Kailan ka pwedeng magsimula? Sige, kung gusto mong matuto, bukas ng 7:00 dapat nandito ka na, ha? Namula ang mga mata niya. Totoo po? Tumango ako. Pero may kondisyon ako. Ano po yun? Huwag mong iisipin na dahil tuturuan kita, yayaman ka na. Isipin mo na training ito sa'yo para hindi ka na matakot magsimula ulit. Hindi siya nakapagsalita, Mama Mia. Tumulo na lang ang luha sa kanyang mga mata at sa sandaling yun, pakiramdam ko ay may bilog na nagsara. May kabutihang minsang ipinasa sa akin. Pakiramdam ko na ipasa ko na rin yun sa iba. Makalipas ang ilang buwan, naging mahusay si Jolo. Hindi dahil pinakamagaling siya, kundi dahil hindi na siya nahihiyang magkamali. Tuwing may mali siyang sukat, napapangiti lang ako. Dahil naaalala ko yung unang bangkong ginawa ko. Yung baluktot, yung pangit, yung munti ko nang itapon, pero itinabi ng tatay ko. At ngayon, ako naman ang nagtago ng unang maliit na estanting ginawa ni Jolo. Baluktot din gaya nung sakin. Hindi pantay. Pero hindi ko tinapon. Isinabit ko pa sa opisina. Napansin niya yon. Kuya, bakit hindi niyo po yan tinapon? Dahil balang araw kapag magaling ka na, maaalala mo kung saan ka nagsimula. Para makabalik yung mga paa mo sa lupa. Minsan, tinatanong ako ng mga tao sa mga seminar at maliit na pagtitipon na naiimbitahan ako. Ano daw ang sekreto sa tagumpay ko, Mama Mia? Lagi akong napapangiti kasi pakiramdam ko, masyado nilang pinapaganda ang kwento ko. Kaya lagi kong sinasabi ang totoo. Wala akong sekreto, natalo din ako ng maraming beses. Naubusan ng pera, nawalan ng trabaho, nawalan ng makakain, nanakawan pa, nagduda din sa sarili ng paulit-ulit. Ilang ulit din akong umiyak at sinabi kong hindi ko na kaya. Ilang beses ko na ring naisip na sumuko sa buhay. Tahimik silang nakikinig, pagkatapos ay dinagdag ko ang pinakamahalagang aral. Ang pinagkaiba lang natin, hindi ako naging matapang. Pinili ko lang bumangon dahil takot din akong sumuko.
Dahil ang tapang, hindi naman talaga kawalan ng takot. Ang tapang ay ang pagpapatuloy mo kahit nanginginig ka pa. Isang dapit hapon, umuwi akong mag-isa sa lumang pagawaan ni tatay sa baryo namin sa probinsya. Matagal na itong hindi ginagamit, hindi ko na to inayos. Hinayaan kong manatili ang bawat marka ng kahapon. Doon kasi nagsimula ang lahat, Mama Mia. Pumasok ako, humawak sa lumang workbench niya. Ipinikit ng mga mata ko at naisip ko na parang naririnig ko ulit ang boses ni tatay. Napangiti ako. Tay, tama ka. Hindi lang dahil sa pera, hindi rin sa trabaho ang tunay na yaman. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang bumangon sa bawat pagkakataong ibinabagsak ka ng buhay. Huminga ako ng malalim. Paglabas ko ng lumang pagawaan ay unti-unti nang lumulubog ang araw. Kulay kahel ang buong kalangitan, katulad ng umagang yun. Nung pauwi akong walang trabaho, nung akala ko wala nang mangyayaring maganda sa buhay ko. Napatingin ako sa palad ko, naroon na ang mga kalyo. Mas marami na nga lang. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, ipinagmamalaki ko sila. Dahil bawat peklat may kwento, bawat kalyo may sakripisyo, at bawat pagkatalo may iniwang aral. Ngayon, hindi ko na hinihiling na maging madali ang buhay ko. Hindi ko na rin hinihiling na sana wala nang malaking problemang dumating. Ang hinihiling ko na lang ay manatili akong may lakas ng loob na harapin ang bawat bagong umaga at bagong pagsubok. Dahil alam ko na ang bawat pagsikat ng araw ay pagkakataon. Pagkakataong magsimula ulit, pagkakataong itama ang kahapon, pagkakataong mas maging mabuting tao kesa sa dati. Ngumiti ako habang naglalakad. Hindi perpekto ang buhay ko, kundi ramdam ko na malaya na ako. Malaya sa galit ko sa mundo, malaya sa takot, malaya sa mga pagkakamaling matagal kong pinasan. At habang tinatahak ko ang daan, pauwi, marahan kong nasabi sa sarili ko ang mga salitang noon ay hindi ko kayang paniwalaan. Iniwan ko na ang nakaraan, hindi na ako nakakadena sa mga pagkakamali ko. Hindi ko alam kung anong naghihintay bukas, pero ngayon, ang alam ko lang handa na akong harapin yon. At sa bawat hakbang na ginagawa ko, hindi ako papalayo sa dati kong buhay. Papalapit ako sa taong matagal ko nang gustong maging. Dahil ngayon, Mama Mia, alam ko, nagsisimula pa lang talaga ang tunay kong buhay. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Naway nakakuha kayo ng leksyon at inspirasyon sa kwentong ibinahagi ko. Lubos na gumagalang, Arky. Grabe naman ang kwento ni Arky. O, totoo no, alam nyo, totoo yun. Kapag daw malapit ka ng sumuko, yun bang nasa ano ka na, nasa tip of the iceberg, ganon. Parang konti na lang talaga, goodbye ka na sa mundo. Kapag nandun ka na daw sa puntong yun, ibig sabihin, napakalapit na raw ng breakthrough mo. Oh, yun daw yun. Kaya wag daw kayong susuko kapag tingin mo sukong-suko ka na. Dahil minsan, ang pinakamahirap na daan ay yung daan na malapit na sa destinasyong iyong pupuntahan. O, 'di ba? Narinig ko lang din 'yan in English, pero tinagalog ko lang. Charot. Kayo ba? Nasa berg na kayo or nasa verge na kayo ng pagsuko? Ayun, doon na ba kayo? Yung tingin nyo wala na talagang pag-asa, tingin nyo it's the end of the world. Alam nyo, huwag kayong susuko. Maniwala kayo sa himala. Maniwala kayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil totoo yan. Alam nyo yung Diyos, isang isang pitik lang, ganun. Kaya nang magbago ang buhay mo. Kaya sana huwag kang sumuko, sana patuloy ka pa ring maniwala at sana patuloy mong hingi ng gabay niya. Kapag ginawa mo yun, siguradong
hinding-hindi ka magkakamali sa bawat hakbang na iyong tatahakin. O, 'di ba? Grabeng kwento naman ito. Maraming salamat, Arky, sa napakagandang kwento ng iyong buhay. Sa mga nanonood, kahit wala namang pinapanood, o sa mga nakikinig ngayon, ako po, sana po i-share ninyo ang kwentong ito ni Arky dahil napakaganda at napaka-inspiring naman talaga, 'di ba? Go na, i-share nyo na ito at i-like. At syempre, kung hindi pa po kayo subscriber nitong ating channel, naku, ano pa bang ginagawa nyo dyan? Mag-subscribe na po kayo, go na! At nako, bago tayo magpaalam, alam nyo na, maghahay muna ako sa lahat ng ating mga tagapakinig. Lalong-lalo na yung ating mga subscribers na members din itong ating channel. Maraming salamat. Hello ako sa nagpa-member sa atin last July 1 na gold membership talaga. Evelyn Kawit, naku, mag-iisang buwan na. Kimber Dudes Balyador, maraming salamat din. Pepe Macaranas, Rosel Macdolor, hello din ako kay Abdullah Wahab, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sidanco, Benson Boyser, Gimaras Girls, Mac Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, hello sa inyo. Mila Raduban, at syempre, hello din ako kay Freaky. Maraming salamat. OFW din si Freaky. Kalimitan sa ating mga members ay OFW. Hello po sa inyo. Hi ako kay Mika Mamawag, AJD3, Rams 4. Maraming salamat, Jinky Beruela, Elsica Lopez, LV Lapot, Lin 0017, Cristel Joey Cardonigara, maraming salamat. Crizel Joey Cadornigara, maraming thank you all the way from Egypt. Maraming thank you. Hello din ako kay Angelica Nieva. Ano daw? Hi, kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Maraming salamat. Hello din kay Welma Karinan. Hello po. Hello din kay Eileen Del Rosario. Maraming salamat sa inyo. At syempre, sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you so much. Hanggang bukas po sa susunod nating kwentong i-upload. Abang-abang kayo. Ako po si Mama Mia. Paalam, mag-ingat kayo. I love you. Mwah! Bye-bye!